Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit palagi kayo nag-aaway pagdating sa ex niya? Yung pakiramdam na napapatanong ka sa sarili mo kung bakit parang feeling mo mas importante yung ex niya kaysa sa nararamdaman mo? O bakit mas pinagtutuunan niya ng pansin yung mga nangyayari dun sa ex niya kaysa sa mga nangyayari sa inyo ngayon? Kung naramdaman mo na yon, tamang-tama itong topic na to para sa'yo. Ito ang 10 signs na may feeling pa rin ang asawa mo, ang boyfriend mo, o ang jowa mo sa ex niya. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating video. At kung may mga nais ka gawin nating content, pwede nyo i-comment dyan sa down section below. I'll make sure na man-notice ko yan at ilalagay ko yan sa list para sa mga susunod nating featured content. At kung hindi mo pa na-follow yung Facebook page natin, pwede nyo i-follow dyan. Nasa description section below din ng bawat videos natin. Doon pwede tayo mag-communicate, makapag-usap, makapagbigay ng advices, magpalitan ng conversation. In short, doon tayo makapag-interact. So yun lang, huwag natin patagalin pa, simulan na natin to. Let's go! Tip number 1, kapag lagi niya nababanggit yung ex niya. Palagi mo ba narinig yung ex niya sa kanya? Yung tipong every step of the way nababanggit at nababanggit niya yung ex niya sa'yo. Even kahit hindi naman napag-uusapan, nasisingit niya pa rin yung ex niya. Buset, di ba? Baka naman kailangan niya ng closure dun sa ex niya kaya hindi siya nakaka-get over sa nakaraan niya. Pero guys, mas mainam na kausapin mo siya kapag ganyan yung nangyayari sa inyo. Mas maganda na mas malinaw at nalalaman niya kung ano yung nararamdaman mo every time na nababanggit niya yung ex niya sa harapan mo. Kung ano ba yung totoong emosyon na nararamdaman mo kapag binabanggit niya yun sa'yo. Mapagusto ka lang ba niya pagsilosin o subconsciously nababanggit niya yung ex niya sa'yo. Kaya kapag ganyan ang BF mo, ang asawa mo o ang jowa mo sa'yo, clear sign yan. Clear sign yan na may feeling pa rin siya sa ex niya. Okay? Proceed tayo sa number 2. Kalawang tip para malaman mo kung nami-miss ba ng boyfriend mo o ng asawa mo yung ex niya ay kapag kinukumpare ka niya sa ex niya. Sino bang taong gustong kinukumpara sa iba, diba? Lalo na kung alam mo sa sarili mo na mas higit ka rin sa tao na kinukumpara sa'yo, diba? Pero paano kung si BF o si husband, kinukumpare ka sa ex niya? Minsan mapapasabi ka na lang ng, di kayo na magsamang dalawa. Ganon diba? Pero ang totoo, masasaktan tayo kahit sino naman masasaktan kapag kinukumpara tayo sa iba. Kaya naman kung yung boyfriend mo o yung husband mo ay kinukumpara ka niya sa ex niya, mas mainam na kausapin mo siya. Mas mainam na kausapin mo siya at sabihin mo sa kanya na every time na nababanggit niya ang ex niya sa'yo at lalong-lalo na kapag kinukumpara niya yung ex niya sa'yo, ay nasasaktan ka, di ba? Pero paano naman kapag kinukumpara ka niya sa ex niya in a good way naman? Example buti ka pa magaling magluto, yung ex ko, walang kwenta yung magluto. Buti ka pa magaling ka mag-alaga, yung ex ko, wala. Hindi nga niya kayang alagaan yung sarili niya. Ibig sabihin lang niya, na-appreciate ka niya. Na-appreciate niya yung ginagawa mo sa kanya at na-appreciate niya yung pinapakita mo sa kanya. Siyempre, gusto niya ipagpatuloy mo yung mga ginagawa mo sa kanya. Pero kung in a bad way ka niya kinukumpara sa ex niya, for example, bakit pa ang kulit-kulit mo? Yung ex ko kapag ganyan yung sitwasyon namin, tahimik lang siya, ikaw maingay. Yung mga ganyan, clear sign yan na may feelings pa siya sa ex. Proceed tayo sa number 3. Ikatlong tip para malaman mo kung may feelings pa yung boyfriend o yung asawa mo sa ex niya ay kapag gusto niyang gawin sa'yo yung ginagawa niya sa ex niya dati. Ang awkward kaya sa feeling nun, yung pakiramdam na gusto niyang gawin sa'yo yung ginagawa niya sa ex niya dati. O gusto niyang ipagawa sa'yo yung pinapagawa niya sa ex niya dati. Kapag ganyan yung pinaparamdam sa'yo ng partner mo, mas mainam na pag-usapan niyo yan. Pag-usapan yung dalawa kung ano ba yung nangyayari sa sitwasyon niyo. Sabihin mo sa kanya kung ano yung pakiramdam mo kapag pinapagawa niya yung mga bagay na ginagawa ng ex niya sa kanya. Pero keep in mind, lagi mong tatandaan na you are unique. Hindi mo kailangan baguhin kung sino ka, lalong-lalo na kung tama naman yung ginagawa mo. Kaya kapag ganyan ang boyfriend mo o yung husband mo, senyales yan na may feelings pa rin siya sa ex niya na hindi niya binabanggit sa'yo. Okay? Proceed tayo sa number 4. Ika-4 na sign para malaman mo kung may feelings pa siya sa ex niya ay kapag may communication pa siya sa ex niya. Imagine kung may kausap siyang ibang babae, mapachat man yan o phone SMS, anong mararamdaman mo? Malamang magsiselos ka o magagalit ka, di ba? Paano kung malaman mo naman na may communication pa sila ng dati niyang karelasyon o nung ex niya? Na nagchat-chat sila, nagkakamustahan, o worse, nagbi-video call pa.
Kapag ganyan ang ginagawa ng boyfriend mo o ng husband mo, nang hindi man lang niya pinapaalam sa'yo, pwede na nating sabihin na nag-cheat na siya sa'yo. Kahit pa mag-BFF na sila ng ex niya ngayon, hindi naman kasi normal sa may past na relasyon na nagko-communicate pa rin kayong dalawa nang hindi mo binabanggit sa present partner mo, di ba? Ako, kung ganyan ginagawa sa'yo ng partner mo ngayon, malaking senyalis yan na may feelings pa siya sa ex niya na hindi niya sinasabi sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, open ka na sa kanya habang maaga pa para malaman mo kung ikaw bang pipiliin niya o yung ex niya. Okay? Proceed tayo sa number 5. Ikalimang tip para malaman mo kung may feelings pa yung boyfriend mo o yung husband mo sa ex niya ay kapag ini-stalk niya ng madalas yung social media account ng ex niya. Actually, normal lang na maisip mo na ano na ba yung ginagawa ng ex ko eh? Kung kamusta na ba siya? Ano ba nangyari sa buhay niya? Normal lang yun. Normal lang yun kasi na-curious ka, di ba? Pero yung palagi mong bibisitahin, palagi mong sisilipin, at updated siya sa ex niya sa kahit anong gawin ng ex niya sa buhay niya. Malaking question mark na yun, di ba? At isang malaking indication na rin yan sa'yo na may feelings pa siya sa ex niya. Kaya naman, proceed na tayo sa number 6. Ika-anim na tip para malaman mo kung may feelings pa rin yung boyfriend mo o yung husband mo sa ex niya ay kapag ginagamit niya pa rin hanggang ngayon yung mga bagay na binigay sa kanya ng ex niya. Sabi ko naman sa last video ko, kapag dumadaan tayo sa hiwalayan, kahit aminin nyo man o hindi, kung talaga nagmahalan kayo ng ex mo, mararamdaman mo pa rin yung pain, yung sakit sa puso. At para makalimutan mo yung past mo o yung past na relationship nyo, tinatago o tinatapon mo yung mga bagay na binigay niya sa'yo o yung mga bagay na magpapaalala sa kanya sa mga good memories nyong dalawa. Pero paano kung si husband o sa boyfriend, ginagamit pa din niya lahat ng mga bagay na binigay sa kanya ng ex niya? Even if alam niya na mapapansin mo yun, girls, napakalaking sign na yan na may feelings pa rin siya sa ex niya na hindi niya sinasabi sa'yo. Ano yun, nanghihinayang lang siya sa mga bagay na binigay sa kanya ng ex niya? Kaya kahit masaktan ka, okay lang para lang hindi masayang yung mga binigay niya sa kanya ng ex niya, di ba? Weird. Kaya kung ganyan yung pinaparamdam sa'yo ng boyfriend mo ngayon, ng partner mo ngayon, isang malaking sign yan na namimiss niya yung ex niya o may feeling pa siya rin sa ex niya. Okay? Proceed tayo sa ikapito. Ikapitong paraan para malaman mo kung may feelings pa siya sa ex niya. Eto, masakit. Kapag natawag ka niya sa pangalan ng ex niya o sa call sign nilang dalawa. Di ba? Kapag nababanggit pa nga lang yung pangalan ng ex niya na babad trip ka na nababad trip na tayo, di ba? Paano kung matawag ka pa sa pangalan ng ex niya? O matawag ka pa sa call sign nilang dalawa? Malaking sign na yan na may feelings pa siya rin sa ex niya na hindi niya inaamin sa'yo. Kasi di ba, kapag naiisip mo yung isang tao, madalas pumapasok sa isip mo yung isang tao, subconsciously, matatawag mo yung ibang tao sa pangalan niya. Sa pangalan ng taong namimiss mo nang hindi mo nalalaman. Kaya kapag ganyan ang boyfriend mo, ganyan yung asawa mo, malaking sign yan na may feelings pa siya sa ex niya. Oo, masakit, pero yan ang totoo. Okay? Mag-proceed na tayo sa ikawalo. Ikawalong sign para malaman mo kung may feelings pa ang boyfriend mo o yung asawa mo sa ex niya kapag nababad trip siya tuwing nababanggit mo yung ex niya sa kanya. Alam nyo kasi guys, kapag ka ang lalaki may strong feeling yan sa isang tao, madalas pag may nasabi kang masama ro sa taong yon, mababad trip siya o maiinis siya o mapipil niya na parang gusto niya ipagtanggol yung tao. Pero dahil hindi niya magawa, may inis na lang siya o magagalit na lang siya. Paano kung yung BF mo o yung asawa mo, ganyan ang nagiging reaksyon kapag ka nababanggit mo yung ex niya sa kanya? Nako girls, malaking sign yan, malaking tanda yan na may feelings pa rin siya sa ex niya na hindi niya nababanggit sa'yo. Kaya mas mainam na maging open kayo dalawa sa isa't isa para mas ma-assess nyo yung situation ng mas maayos at mas maintindihan nyo yung bawat isa. Okay? Proceed na tayo sa number 9. Ika-siyam na tip para malaman mo kung may feeling pa yung boyfriend o yung asawa mo sa ex niya ay kapag may communication pa rin sila ng pamilya ng ex niya. Isa lang yung may isip mong rason dyan na gusto niyang pag-good boy o gusto niyang maging in good terms sila ng pamilya ng ex niya. At bakit niya naman gugustuhin na nasa good terms sila ng pamilya ng ex niya? Ang laking question mark, di ba? Dapat nga hindi siya nakikipag-communicate dun sa pamilya ng ex niya kasi ex niya na yun, di ba? Kaya super questionable na yan. At kung ganyan ang boyfriend mo o yung husband mo, nako, malaki ang posibilidad na may feeling pa siya sa ex niya. Kaya nagpapag-good shot pa siya sa pamilya ng ex. Okay? Mag-proceed na tayo sa ika-10. At ang ika-10 paraan para malaman mo kung may feelings pa ang boyfriend mo o ang husband mo sa ex niya
ay kapag kinikwento niya palagi yung ginagawa nila dati ng ex niya sa'yo. Isa sa mga ayaw ng mga babae bukod doon sa kinukumpara sila sa iba, ay yung sinasabi mo sa kanila yung mga bagay na wala silang pakialam. Lalo na kung tungkol yan sa ex mo na kiniiinisan niya. Diba? Ang sakit kaya sa feeling nun na parang hindi mo iniisip yung posibleng maramdaman ng girlfriend o asawa mo tuwing nasasabi mo o nakikwento mo yung mga masayang sandali nyo ng ex mo. Kahit hindi naman niya tinatanong. Kung matino ka kasing tao, mapababae ka man o lalaki, at hindi mo intensyon na masaktan yung feelings ng mahal mo, bakit mo ikikwento sa kanya yung mga bagay na hindi naman niya tinatanong o hindi naman niya hinihiling na ikwento mo sa kanya? Lalo na kung tungkol sa ex mo. Isang malaking indication lang yan na pinapakita mo sa kanya na may feelings ka pa rin sa ex mo at hindi siya mawala sa isip mo. Kaya palagi mo siyang kinikwento sa kanya na hindi siya mawala sa isip mo kahit nandyan yung dapat mong pinagtutuunan ng pansin. The thing is guys, okay lang yan kung single ka at ginagawa mo itong mga bagay na to. Pero kung committed ka na at alam mong may nagmamahal sa'yo, bakit mo maiisipang gawin itong mga bagay? Alam naman natin kung ano yung mga bagay na posibleng makasakit sa damdamin ng mahal natin, di ba? Kung hindi mo kayang pigilan yung sarili mo, try your best to open up sa kanya para mas maintindihan niya kung bakit mo ginagawa yun. Life is full of surprises, pero hindi kasama sa mga surprises na yun yung gulatin yung mahal mo na may feelings ka pa pala sa ex mo. Okay? Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo yung video na yan, paki-share lang sa mga loved ones natin na nangangailangan ng mga ganitong ideas, mga ganitong videos, mga ganitong tips. At kung hindi ka pa nakapag-like sa Facebook page natin, nandyan lang yan sa description section below. Kung may mga nais kang gawin natin content, pwede nyo i-comment din dyan sa down section below. I'll make sure na manonotice ko yan. At oo, kung ikaw, kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. At guys, tip lang, sa mga ganitong panahon, magkaisa sana tayo. Makinig muna tayo sa gobyerno. Stay at home. Stay safe. Kung wala ka namang gagawin sa labas, huwag ka muna lumabas. Sama-sama tayong mag-isip ng paraan kung paano natin mapupuksa, paano tayo makakatulong sa bawat isa na hindi na mag-spread yung pandemic na nararanasan natin ngayon. Kaya guys, stay at home. Sa mga OFW natin na viewers, ingat po kayo dyan palagi. Sa mga viewers natin dito sa Pilipinas, keep safe, stay strong. See you sa susunod na mga videos. God bless!